Jason. Jason! Aba, gumagawa po ka ngayon ah. Salamat, Joy. Napag-isipan mo na ba? Ano sinasabi mo? Ano yun? Ano bang meron kay atin wala sa akin? At hindi mo ko magawang mahalin? Joy, mga bata pa lang tayo. Alam mo naman gustong-gusto ko si Doyen. Mahal ko siya. Kaya huwag mo nang pasakitan yung sarili mo, pwede ba? Joy, maganda ka naman eh. Marami pang magkakagusto sa'yo dyan. Sana lang bumaliktad ang mundo at magawang magustuhan ako. Ate Joy, alis na kami. Oh, diyan na pala kayo. Pasensya na. Hindi ko kayo masasamahan pagpapacheck up. Pasensya na. Sama ko muna si nanay ha. Pupuntahan kasi kami. Importante yun. Nandiyan ka naman siya, di ba? Ate Joy, hindi mo ba talaga kami masasamahan? Hindi. Busy ako. Ayos lang. Nandiyan ka naman eh. Siya, tara na. Hatid ko na kayo sa may kanto. Oh, parang naman kayo nakakita ng multo. Ate Joy, bakit ka ba ganyan kay Ate Doyen? Kapatid mo siya, di ba? Pero yung turing mo sa kanya parang hindi. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil ba kay Kuya Jason? May sakit siya. Kailangan ka niya. Kailangan niya tayo. Okay naman kayo dati, di ba? Kayo nga ang mas malapit nung mga bata pa tayo. Pero lahat ng yun, nagbago. Shay, mga bata pa lang tayo, lahat ng atensyon ni nanay at ni tatay nung nabubuhay pa nasa kanya. Eh parang hindi tayo anak eh. Parang siya lang yung nag-iisang anak. Limutan mo na ba? Dapat nga nagagalit ka din sa kanya eh. Natural, ate. Diba, sakitin nga siya mula pa nung bata pa tayo. Kailangan ko di ba magkasakit para lahat ng atensyon nasa akin? Ate, ano bang pag-iisip yan? Bakit ka ba nagkakaganyan? Inggit ka sa atensyon. Eh, alam mo namang mas kailangan niya yun kasi may sakit siya. Ate, hindi naman niya kasalanan na magkaganyan siya. Huwag mo na sanang intayin na mas mahuli pa ang lahat para sa inyong dalawa. Ang kapatid, minamahal. Hindi kinaiinggitan o kinasusuklaman. Sige na nga. At wala rin naman akong mapapala sa usapan natin. Kasi lagi na lang akong mali. Isip na. Doyen! Uy, Joy! Asan ang kapatid mo? Wala. Umalis. Nagbibigay nga pala ako sa kanya. Gusto mo ako magbigay sa kanya? Saka, huwag ka nga punta ng punta dito. Nakasaktan mo lang ako. Joy, may sakit ang kapatid mo. Kanya ka pa rin umasta. Mas pinamumukha mo kasi sa akin na talunan ako pag nandito ka. Alam mo naman kung gaano kita kagusto eh. Joy, ako lang sasabihin sa mga ganyang bagay. Siguro pag nagkasakit ako, gugustuhin mo din ako.
mo ko inantay? Sobra kasi ako nahihilo. Tsaka, susuka ako. Minsan, hindi ko lubos maisip kung saan mo hinuhugot yung galit mo sa akin. Naalala ko lang nung mga bata pa tayo. Ako palagi yung tawag mo. Sa akin ka palagi nagsusumbong pag may nangangaway sa'yo. Lalo na pag magkaaway kayo ni Sheye. Dahil sa isang laruan lang. Sa akin ka nagsusumbong. Pag may assignments ka, sa akin ka nagpapaturo. Pag pinapalo tayo ni nanay at ni tatay, sinasalag ko kasi ayaw ko masaktan kayo ni Sheye. Pag matutulog, mas gusto mo akong katabi ka sa kinanay. Pero sa isang iglap, nagbago lahat. Nag-iba ka na. Miss na miss ko na nga yun eh. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Sana lahat ng hinanakit mo sa akin matapos na. Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Dahil lahat ng atensyon nasa sa'yo. Lahat ng pera na dapat gagastusin sa amin ni nanay at tatay, napupunta sa'yo. Tandang-tanda ako pa noon. Birthday ko. Sabi ni nanay at tatay, ipaghahanda nila ako. Pero ano? Napurnada dahil na ospital ka. Masaya sana ako nang birthday ko eh. Pero wala! Wala! Dahil ikaw lagi inuuna nila. Wisit ka sa buhay ko. Bakit? Akala mo ba ginusto ko to? Hindi. Buong buhay ko, kakambal ko na doktor at gamot, Joy. Hirap na ako. Pagod na ako. Gusto ko na umuko.
ko, pero lumalaban ako para sa inyo ni Shay. Kasi simula nung wala si nanay at si tatay, tatlo na lang tayo magkasangga sa buhay, di ba? Tapos ganyan ka pa sa akin. Hirap na ako, Joy. Eh di sumuko ka na. Sana ako na lang nagkasakit. Shay, tulungan mo ako. Ate Joy, anong nangyari sa'yo? Ba't namumutla ka? Sakit na siyan ko. Ate Joy. Ate Joy. Ate Joy. Ate Joy. Oh, anong nangyari dyan? Kuya Jason, tulungan mo ako. Joy! Dalhin natin Joy! sa ospital. Tara! Joy! Kuya Jason, thank you pala sa pagsama sa akin para madala agad sa ospital si Ate Joy. Ngayon, iniisip ko kung saan ako makakahanap ng organ donor para sa operasyon ni Ate Joy. Oo nga eh. Saan tayo makakahanap ng donor niya? Yung din ang iniisip ko ngayon. Kasi sabi ng doktor, kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ano kaya to? Teka, punta ko muna yung ate mo. Oh! Ba't ka nandyan? Dapat nasa kwarto ka lang nagpapahinga ka. Ate, Doy naman. Ako yung magiging organ donor niya. Ano? Doyin. Ate Doyin, mahina ka na. Hindi ka na pwedeng maging organ donor. Hindi ako papayag. Kakayanin ko. Para saan pa naiingatan ko ng sarili ko? Pwede ko namang ibigay ito para sa sarili kong kapatid, di ba? Kung ito'y makakaligtas kay Joy, gagawin ko. Siya lahat gagawin ko para sa inyo ni Joy. Ate Doyin, hindi pa ganap siya sa'yo. Bakit gagawin mo pa rin? Iniintindi ko na lang kung saan siya nanggagaling. Siya malapit na akong mawala. Ramdam ko. At hindi ako papayag na pati si Joy mawala. Paano kapag pati si Joy nawala? Ipangako mo sa akin. Pag nawala na ako,
huwag na huwag niyong pababayaan ang isa't isa, ha? Ate, lumaban ka. Hindi ko kaya na wala ka, ate. Ayoko, ate. Nalaban ka, ate. Ate. Shaggy, hanggang ngayon hindi mo pa sinasabi ko sino ang organ donor ko. Laki ng utang na loob ko sa kanya eh. Gusto ko lang na magpasalamat sa kanya ng personal. Hindi mo na kailangan malaman, te. Ang mahalaga, nakaligtas ka na. At nadugtungan na yung buhay mo. Siya, sige, tara na. Nang makainom ka na ng gamot mo. Napapansin ko, 1 linggo nang hindi nabangon yung kapatid mo ah. Hindi pa rin pa tapos mag-inarte yun. Alibad para nung pag nakikita ko siya eh. Pati, bakit kailangan mong dalhan ng pagkain yun? Inutil ba yun? Alam mo, Ate Joy, sumusobra ka na talaga. Galing ka sa sakit. Di mo ba alam yon? Tapos, nakaligtas ka sa bingit ng kamatayan. Ganan pa rin yung ugali mo. Saan mo ba nakukuha yung kasamaan ng ugali mo? Saan mo namana yan? Gusto mo ba talagang malaman kung sinong organ donor mo? Gusto mo? Si Ate Doyen. Si Ate Doyen na kinagsusuklaman mo. Hindi mo yun alam? At kaya siya ganun ngayon dahil sa'yo. Dahil pinili ka niya na mabuhay. Hindi mo alam na may taning na ang buhay ni ate, kaya niyo yung ginawa. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na! Ate? Ate? Taas ng lagnat mo, ate, ah. Sandali lang, ate. Kukuha ko ng bingpo. Shaggy, pwedeng ako na. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa magsalita. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong bumawi. Tumahaban ka. Para makabawi ako sa'yo. Patawad, ate. Patawad. Salamat. Salamat sa ginawa mo para madugtungan ang buhay ko. Ikaw na lang. Ikaw na lang inaantay ko.
Bakit ka ba ganyan kay Ate Doyen? Kapatid mo siya, di ba? Pero yung turing mo sa kanya parang hindi. Pati may script dito. Hindi ko alam kung saan ako nag-umpisa magsalita. Direk, papatigilin ko lang sila. Sige.